Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. Walang forecast ng snow. Pero, ayan o, pumapatak. Unang negative na araw. Diba? Tapos may konting patak-patak. So, ibig sabihin, nagpaparamdam na po yung snow dito sa Saskatchewan. Kasi ano na eh, biglang, hindi naman bigla. Kumbaga, bumaba na talaga yung temperature. Pero parang maaga siya para magkaroon na ng snow pa, no? Kasi October 3 pa lang po tayo ngayon eh. Hindi nga. Hindi mo rin masabi kasi nga, 'di ba? Sabi natin nung isang araw, bandang Alberta nga nun, 'di ba? May mga snow na. Na kung isipin mo, summer pa lang 'yun noon, ha. So may pumapatak-patak. So malamang 'tong mga sunod na araw, posibleng magkaroon ng paunti-unting snow siguro. Ano, handa ka na ba, Beng? Sa snow? No. Sa snow baga. Ayan, magbabasa muna ako ng comment habang papunta tayo sa school. Sabi ni, 4G, is he an architect or engineer? Sabi, he knows what he's talking about. You guys are lucky. Ayan, Dodong. Sagot sa aking binasa. Thank you sa comment. Oo nga. Hindi po siya, architect or engineer. Ano lang, nagkaroon lang siya ng experience dati nung Thank you sa tatay ko. Oh, yun talaga. Dahil sa tatay po niya na karpentero, kaya si Dadong nagkaroon ng ganyang skills. Siya yung nagturo sa akin at saka yung mga kapatid ko. Oh, kasi sumasama po siya dati sa construction. Kahit nang nag-aaral pa siya ng college. Ayan, nag-extra na yun. High school pa lang? Ayun, nag-extra na po siya sa construction hanggang sa ayun, pa-practice na niya kahit na hanggang dito, kahit papano na a-apply pa rin niya yung skills niya kahit ganyang DIY lang. So, makikita mo naman na talagang nag-improve na yung mga gawa mo, no? Unlike dati, di ba? Siyempre, alam mo, ang tao na may alam naman, hindi sa hindi sa nag-i-improve. Kumbaga, yung gamit niya dati kasi, oo. Hindi available yung lahat ng mga kulang yung materials. Oo, yung mga gamit. Kulang yung tools. Tama. Yung mga ganong sistema. Siyempre kung may tools ka lang naman na para magiging creative yung gawa mo. Mapabilis yung gawa mo. Oo, kasi doon makikita yung pulido ng gawa pa yun, no? Sa mga tools na gamit. Sa bagay kasi sa atin sa Pinas, di ba, mahal din yung mga ganong tools. So kung ano lang available, diba, parang basic lang, katam, lagari, martilyo, tsaka planer, di ba? Parang mga ganun-ganun lang pag wala kang pambili. Sa atin, makonsider may barena ka. makonsider na yan sa atin na carpenter na siya. Unlike dito na talagang pag nakachamba ka sa mga sale sa store, di ba? Mura lang. So, yun yung ginagawa ni Dadong. Bumibili siya ng mga naka-sale na gamit. Kung mapapansin nyo, favorite store po niya yung Canadian Tire, tsaka yung Rona, Home Depot. Ayan, madalas po kami dyan kasi syempre nag-aabang-abang siya ng mga tools na pwede niyang mabili habang naka-sale. Tapos iniipon niya. At ayun, pag halimbawa may mga project na maliliit na yung mga gawa-gawa lang sa mga kakilala namin, minsan pag may time siya, yun, nagagamit naman niya. So, magaling yan si Dadong sa mga ganyang gawa. Yun nga yung nakita ko, yung una kong pagdating namin dito. Friction. Hindi ako magaling. Ano may ka? idea Marunong? lang. Di ba yung may idea sa marunong? Siyempre para sa akin magaling. Bakit ba? Para sa akin magaling eh. Opinion ko yun, diba? Tsaka nakikita ko yung gawa mo na kumpara ko dati, talagang nag-improve na at maganda
daan namin sa room, yung lilipatan namin, yung pinakita ko sa isang video namin. Siya yung gumawa nun. Biruin mo yung itsura ng kama. Para siyang yung gawa sa store talaga, yung mga ganun. Yung parang binibenta pala sa store. Kasi pulido siya, tapos ang ganda ng pagka, diba? May design din na kinopya niya doon sa store pa, no? So yun, para sa akin magaling yun. Ganun talaga, pag-asawa, magaling talaga. Ano yung pang-uto, gano'n? Pag-asawang mobore talaga, maganda yan. O hindi naman kahit naman sa mga nakakita ng gawa mo. Yung asawa, walang panagaba sa nanay yan. Uy, grabe ka. Hindi naman. Ako talaga masasabi ko na maganda yung gawa mo. Ate! Si ate. Matagal ka na sa Canada, hindi ka pa rin marunong tumawid. Diyos ko po. Oo nga, nakastop siya, diba? May anak ka pa naman, te. May anak siya, hinila niya. Tinawid niya dito sa tawiran na nakastop. Hindi naman siya. Tapos naka-go yung buti sana kung hindi naka-go yung kabilang kabilang side. Ay nako, pasaway si ate. Sabay din yung anak ko. So, late na naman. Late. Ngayon lang. Ngayon lang naman. Ito naman, Sa papa naman late ka na naman. Ngayon lang. So ito na yung simula ng pagtaas na naman ng kuryente natin kasi kailangan na naman natin ng heater. Dahil medyo malamig na sa loob ng bahay pag wala po tayong heater. Pero syempre pag summer naman, pahinga naman yung energy natin. Yung bill natin sa mga heater, hindi ganun kalaki. Ngayon naman siya babawi. Oh. Ano yung putek? Kakaiba yung kulay ng bus. Dito muna kami sa parking. Yung isa lumalapang na naman Dapat si Dadong to may corona na to ng Teams Mamaya sabihan ka na naman na araw-araw ka sa Teams. Hindi naman siya nagreklamo. Dito po kasi kami sa parking. So, ina-observe lang po namin yung mga nagpa-park dyan sa harap namin. Merong mga nakaslant, merong nasa gilid na yung sasakyan niya. So, pagka nagpark yung malaking sasakyan sa tabi, pag binuksan yung pintuan, nasasagi yung yung side niya. Tapos inikutan niya para i-check kung may gas-gas. Mukhang may gas-gas siguro. Pero siguro kasi truck oo, truck kasi yung katabi niya. Pero nandun na, bumalik na yung driver ng truck Hindi naman niya binabaan para i-inform na nagasgasan yung sasakyan niya. Umalis na. Kasi may mali din siya. Hindi siya nag-park ng tama. Oo. Hindi siya nasa gitna, Ayan, tingnan mo yan yung isang Dodge na yan. Sandali Nakabalagbag. Ayan, umalis na yung truck. Yung itim. Tapos ito naman, yung isang Dodge na yan. Nakabalagbag naman. Ayan So, yung kabila doon sa unahan, may nakabalagbag din. Pagka halimbawa na madikitan yan mamaya ng malaki, malamang masasagi na din yung pintuan yan, Ay nako. Dito minsan kahit sa mga parking na maobserbahan mo din na, alam mo yung mga Walang pakialam. Oo, walang pakialam, hindi sumusunod sa saktong pag-park ba. Kaya dyan mo rin minsan makikita na dahil sa hindi mo pag-park ng maayos, syempre may chance na masasagi yung sasakyan mo. Minsan nga kahit na nasa maayos na pag-park ka na pa
may ano pa rin, alam mo, magugulat ka na minsan may gasgas yung sasakyan mo, parang may tama ng pinto, kasi minsan may mga pasahero yung kabilang sasakyan na halimbawa mga bata minsan walang pakialam pagka open nila basta na lang, 'di ba, hinahampas yung pinto, kaya pagka maliit lang yung space in between ng dalawang sasakyan, Kita mo, sagi talaga. nalingon din yung matanda kasi. Nalingon din siya. Oo, nililingon niya yung isang huling nagpark, nililingon niya yung space niya dun sa guhit ng parking. Siya nakabalagbag yung babae. So ayan po, hanggang ngayon mayroon pang konting patak ng snow kasama ng ulan. Nag-i-snow tapos nag-uulan-ulan. Ramdam mo kasi maingay Para siyang, alam mo yung rock salt pa, no? Ganun yung patak ng snow. So hindi lang po heater yung paandarin natin sa bahay, pati heater ng sasakyan. Pag winter talaga mabilis yung gas maubos. Kasi syempre 'di ba kailangan mo na i-start mo na yung sasakyan bago ka umalis. Tapos syempre yung heater, pati yung upuan, kailangan minsan naka-on yung heater kasi unang sakay mo malamig. So balik na tayo kasi kailangan natin maghakot, Papa. Ito po yung taga-sip-sip namin ng oil. Bakit itim na itim yung dugo mo? Taga-sip-sip ng maitim na oil ka mo. Yan po yung glutathione ni Kuya. Gluta mo to? Di ba ini-inject yan? Yan po yung lotion niya to. Effective po. Lotion. Para may magandang skin papuntang Europe. Ito po yung pang nila, sip-sip ng oil. Bago mag-winter. Oo nga. Si Dadong nakaraan nagpagawa na siya doon kasi 'di ba? Madalian lang. Kaso niya ngayon nga. Magkano pagka gantong ikaw lang? 90? Sa bagay, mga doon mga 120 plus kasi GST. Pag sa sa shop. Sa shop. Mga 300 plus kaya. Ayun, may pa-teams pala yung dalawa. May pa-donut. Ayan may kape din. Bibili lang si Dadong ng kanyang favorite na chicken. Ay, dito pala. Masarap po kasi dito yung chicken. Ibang siya, ibang flavor. Kasi yung usual na binibili namin yung chicken. Ayan yung lamig. Alakas po ng hangin ngayon, tapos malamig. Kanina parang nag--4 na yung feel. Oh shucks. Ayan po, walang manok. So walang manok. Maaga pa kasi. Oo nga, yung available nila salad. Ayan may rice din sila pa. May chow mein. 30 minutes. Wait tayo? Okay. 30 minutes pa? Yeah, 30 minutes. Ikot tayo. Okay, thank you. So yan po, napaaga lang talaga kami. 30 minutes pa daw bago maluto yung chicken. Ay, combo nila yun 1962. $19. So, mga 20. I-reheat mo na lang. Ang dami na rin to Good for 2 to 3 persons na rin yan.
Yung iba kasi syempre sa kabisihan hindi na makaluto pa. So yung iba, bumibili na dito. Ayan, pierogies. Ganyan oh. Yan yung mga kinakain nila dito. Na microwave lang. Ay, ang cute. Gelatin, papa. Ito pang gatherings. Charcuterie. Pang syala-syala. Handaan. Ayan, 17. Ito, oh, pwede na. 25. Tapos, lagyan mo lang ng mga grapes, diba? Ito, 26. May crackers na siya. Ayan, habang po nag-iikot-ikot muna tayo, palipas ng 30 minutes. Ayan pala, sabi sa report, anytime this October ay papatak na po yung snow dito sa all over Canada. So, dapat, kahapon nga yung mga kasama namin, piniprepare na nila yung mga sasakyan nila, kinakondisyon na, nag-oil change na, para hindi na maalangan pag halimbawa sobrang lamig. Sakto na mga after ng winter, pwede na ulit mag-oil change, ganun. So, dapat, yung mga sasakyan daw ngayon ay nakakondisyon na, prepared for winter season. Ikaw daw ano ginawa mo para ma-prepare mo yung sasakyan? Oil change lang. Oh, nag-oil change din kami. Tapos yung baterya naman kasi ng sasakyan namin, okay yun kasi bago pa. Tapos ano pa ba? Dapat yung heater, yan dapat i-check. Lalo yung mga bagong bili na alam mga second hand, dapat double check. Ay, yung mga gulong yan na kailangan na palitan na. Oo, yung mga gulong. Kasi importante yung tires na hindi madulas pagka may snow na yung daan. Hindi mo kasi ma-predict minsan yung yung snow. Tapos yung tipong ano ba, yung lalo pag nag-storm pa no, tapos makapal yung yung bagsak ng snow, mahirap yung may stuck ka dun sa daan. Kasi lalo pag two-wheel drive, mahirap pagka hindi maganda yung kapit ng gulong mo sa daan. Tapos kung maano ka dun, may stuck ka talaga. Kahit na hindi ganun kakapal yung snow, nakikita ko yung ibang mga sasakyan kasi nai-stuck sila dahil two-wheel drive lang yung sasakyan. Alam mo, masarap to. Diba ito yung mga binibigay nila minsan ng mga gift pagka may mga okasyon na masarap din yan. Ayan na. McCain. $7 lang. Pwede na, diba? So, ito, pastry sheets. So, maninipis siya. O, ganun pala yun. Hindi pa ako nakatry kasi nun. $4.69. Tapos, 12 tart shells. Hanap kami ng cauliflower rice kasi itatry ni Dadong kung makatulong sa pag niya pag diet. Titingnan lang niya kung may effect sa kanya na hindi naman siya hindi madagdagan yung kanyang rayuma. Ayan, ano yan? Green onion and herbs. Ayan pa, yan yun. Ito gusto ko to, maraming corn. Pag sa ano pa, magkano to? $4.29 sa fried rice. Ito naman, may green peas, carrots, and ayan, may mais. Gusto ko maraming mais eh. Ayan. Oh, isa lang? Rice mo? Try niya, oh. Sa bagay kasi Friday ngayon, so sa linggo bibili tayo dun sa No Frills. Ayun na, basket to. Parang ngayon lang kami ni Dadong ulit nakalaboy dito sa grocery store. Wala yung shampoo namin ni Bengbeng ah. Ito. Ito oh.
Bili tayo ng olive oil. Ala pa, grabe ang mahal na ng mga bacon pa, oh. Hindi naman kasi kami mahilig talaga sa mga gantong pagkain. Pero paminsan-minsan, nakakabili din. Pambaon ni Denise. So dito, pagka may mga party, ito yung mga nireregalo ng iba. Ayan, oh. Combination ng iba't ibang fruits, ganyan. Ay, magkano pala to? Ganto, 14. Ayan. Isang saging lang. Oy, ito yung may mangga. Ito talaga fresh. 3.49 each. Tingnan mo naman pa yung niyog. Parang ulo ng bata na bagong silang. Ano? Liit-liit. 2.49. Kapiranggot lang siguro gata makukuha mo dyan, no? Oo, ah. 50 siguro? Isang piraso? Dati kasi, Probinsya, $5. oo, pag sa probinsya, no, yung may, ano pa siya, may $5. balot. 5 pesos. Oo, Sa probinsya daw, ganun yung bentahan nila. Pero may ano pa siya, meron pa siyang pinakabalat. Tapos, ayun. Dati, magkano yung, ano, parang 35. Nang umalis kami doon, 35. Siguro ngayon, mga 50 na yung isang niyog. Siyempre, di ba? Ilang years ago na. Ito din na yung mga pretzels, pang party-party din nila dito. Yun o, $6. Ay, ang cute. May mga pumpkins na pala sila. Ala, speaking, sibuyas. Wala tayo sibuyas pa. Oo nga. Ayan o. Tapos, magaganda yung mga sibuyas ngayon kasi mga harvest to nila dito lang sa farm. Ganda, no? Iba-ibang klase ng kalabasa. Ito yung ginugulay. Ayan. Ito ginugulay namin yan dito. Pero itong iba, hindi ko na-try to eh. Yung ibang klase. Ayan. Mga pumpkin sila. Iba-iba kulay. Ayan, no? Cute. Pero ito mas cute kasi ang liit. Ay, hindi ko buhatin. Baka mamaya maglaglagan. Ito lang. Ayan. Meron na rin silang ganto dito, oh. Isang balot. Magkano to? 6. Dinala na rin nila dito, no? Pang-display nila sa Halloween. Maganda, oh. Yung iba parang korteng bote. Ganda yan ilagay sa deck o kaya doon sa mga hagdan. Ganyan. Ang ganda, kaso lang mahal. Yun, 32. Pero yung binili dati ni Alan, diba ito yon, buhay pa, no? Maano siya, kahit na wala masyadong araw, nabubuhay siya. Ang dami nilang mga sweets, ano? Mga tarts, apple crumble squares. Oh, mga fall flavors yan pa. Kasi fall season na ngayon eh, na? Dati, ba nagtatry tayo ng mga gantong mga binibili sa store, no? Pero ngayon di na po kami bumibili ng ganyan kasi parang alam mong unang tingin pa lang parang ang tamis-tamis na. Dati kasi parang ano eh, alam mo yung nanibago ka na ay parang amura tapos no, paano? Parang affordable yung dati, mura talaga dati. At saka sabihin mo na okay lang kahit matamis. Oo. Kaya pa ba health conscious dati? Eh ngayon kasi ano na eh, masyanda na.
So ayan po, ang tagal namin nag-antay para dito. Ayan na yung manok. Medyo mahal siya kumpara sa Costco kasi yung Costco 8 lang ata yun lang yung manok doon. Ang bango. Yeah. Lagyan mo. Itsura namin nung pagkagaling na sa loob. Mga 30 minutes. Active kami naka-antay. Mga 30 minutes. Kasi ganda ng pagka-roast nila, no?